Mega loud shoutout po sa lahat po ng Tekram community at ito na naman po ay si Rolly TV Vlog sa aking lingkod na magbibigay lang po ako ng konting reaction about po dito sa pag-uusap po ni Tatay Tekram at ni Pugong Biyahero about nga po dito kay Batang Kargador na umalis. At ito nga po ay si Pugong Biyahero po ay nalungkot nga po dahil sa nabalitaan niya po na wala na nga po itong si Batang Kargador sa Tekram o sa Manalastas family, di ba? Na kumbaga po ay si Pugong Biyahero po ay nakakausap niya po dati itong Batang Kargador na to na nagkukwentuhan po sila, halakhakan po, di ba? Kumbaga sa nalaman po ni Pugong Biyahero dito kay Tatay Tekram na wala na nga po itong bata ay sobrang pong nalungkot itong si Pugong Biyahero, di ba? Na hindi niya po akalain na mangyayari po kay Tatay Tekram ito, di ba? At nakita po dito, nakita na itong si Tatay Tekram po ay talagang makikita mo po siya na kung gaano po siya kalungkot at di ba po ay dahil nga po sa pagbigay po ng payo o advice ni Pugong Biyahero sa kanya ay talagang hindi niya po naiiwasan na magpunas po ng kanyang mga mata na umuyok po siya na unti-unti po niyang pinupunasan yung kanyang mga mata dahil alam naman po natin talaga na nalulungkot at hindi pa rin po siya masaya dahil dito sa nangyari nga po na paglisan o pag-alis nitong Batang Kargador na to sa kanyang piling. Di ba nga? At nga po, nabanggit nga po ni Pugong Biyahero na siya nga po ay kung saan-saan nga po siya nakakarating at ito nga po ay kumbaga sa kwento po ni Pugong Biyahero kay Tatay Tekram about nga po sa mga nangyayari sa mga mission po nila ay hindi nga daw po buo ang araw ni Pugong Biyahero o Tatay Tekram na kung anong pakiramdam na hindi po sila nakakapag-mission sa isang araw. So ibig sabihin po talaga doon talaga pong si Pugong Biyahero po talagang full blast po siya kung malimbawa mag-mission po siya. Hindi po nabubuo yung kanyang bilang isang charity vlogger kung hindi po siya nakakapag-mission sa araw-araw o sa loob ng isang linggo. Kaya lang po, dahil nga po dito ay nalaman nga po ni Tekram o ni Tatay Tekram na ito nga kung si Pugong Biyahero ay meron pong problemang konti sa kanyang health kaya po medyo naglalaylo po siya. So nakikita po natin dito sa pag-uusap po nila, hindi po ganun kadali maging charity vlogger o humanitarian vlogger, di ba po, dahil nakasalalay po kasi dito yung ating kalusugan o yung buhay po natin dahil sa ating kagustuhan po natin makatulong sa mga Pilipino na nag-iikaos o hindi kaya na mahirap po. Yung ganun yung ibig sabihin yung nag-iikaw sa buhay na kailangan po ng atensyon o ng suporta po ng kagaya po ni Pugong Biyahero at ni Tatay Tekram. Kumbaga dito po kasi sa pag-uusap po nila dito hindi po sila masaya, hindi po kumpleto yung araw nila kung hindi po sila nakakamisyon o nakakapag-mission dito sa mga tinutulungan po nila o sa mga kapwa nating Pilipino talagang nag-deserving tulungan, di ba? Ito nga po, nabanggit pa nga po ni Pugong Biyahero na meron po silang taping dito sa Batangas po na talagang hindi niya po kinaya dahil yung daw pong kalusugan niya ay talagang bagsak na daw po o naiba na po yung pakiramdam niya. Kumbaga nga po ay dito pinakat na lang daw po niya. Kaya lang ito po naman si Tekram po ay kumbaga binigyan po siya ng payo ni Pugong Biyahero about nga po dito kay Tatay Tekram na talaga pong siya po daw ay minsan nakakaramdam na din po na masama na rin po yung pakiramdam niya. Di ba nga, nabanggit na nga po ni Tekporen na itong minsan si Tatay Tekram kahit masama daw po yung pakiramdam, andyan pa rin po, lumalabas pa rin po para gawin niya po yung mission niya. Di ba nga, nasabi nga po ni Tekporen na hindi po niya deserving para ibas. Di ba? Tapos dito po sa nabanggit nga po dito kumbaga dito sa pag-uusap po nilang dalawa pinagpayuan po siya ni Pugong Biyahero si Tatay Tekram para sa kanyang kalusugan. Dahil nga po dito sabi niya po kailangan mong ipagpatuloy, mag-med ka kasi mahirap yung one time big time lang daw po sila. So ibig sabihin po nun, ayaw pong mangyari ni Pugong Biyahero kay Tatay Tekram na baka minsan po dahil nga ito sa hindi niya po tinuloy-tuloy yung pag-med niya nga po na pinagsabihan ko siya na kailangan ituloy niya yung pag-med, yung maintenance po ba, yung pag-inom-inom ng gamot o di ba nga sabi, nabanggit po kasi ni Pugong Biyahero na siya nga po ay umiinom na ng losartan para sa kanyang
hypertension po. Dahil nga, na-trace nga daw po na si Pugong Biyahero ay may hypertension nga po. Kumbaga, sinabihan niya po si Tatay Tekram na huwag niyang pabayaan yung health niya, di ba? Nandun pa rin po yung care ng isa't isa na bilang tinatawag po niyang kuya itong si Pugong Biyahero ng Tatay Tekram. Kumbaga, talagang makikita mo dito yung pagmamahal po ni Pugong Biyahero kay Tatay Tekram. 'Di ba? Ganun po dapat, 'di ba? Kumbaga si Tatay Tekram po ay tumatanaw po ng utang na loob kay Pugong Biyahero, subalit itong batang kargador na to ay hindi po siya marunong tumanaw ng utang loob sa ginawa po lahat ni Tatay Tekram na pagmamalasakit sa kanya at pagmamahal na binigay sa kanya. Kumbaga dito tayo napapaisip lang tayo talaga na sa lahat po ba ng ginawa ni Tatay Tekram ay wala po bang na-appreciate itong batang kargador na ito? Diba? Nakikita po naman natin dito lahat ginawa naman po niya. Diba? Kaya lang, siyempre, dahil nga po si Pugong Biyahero, dahil hindi na po maganda yung kanyang health, kaya nagbawas po daw siya ng kanyang mga mission o mga tinutulungan dahil sa health po daw niya kasi napapabayaan na po. Diba? So, yung payo po kasi ni Pugong Biyahero kay Tatay Tekram ganun nga po na sana po daw ituloy niya yung pag-med niya dahil ayaw niyang dumating sa point na bigla makatake o kung ano man ang mangyari kay Tatay Tekram sa gitna ng mission niya na kagaya niya po doon po sa Batangas nagkaroon po ng ganun na emergency sa kalusugan ni Pugong Biyahero. At nga po dito ay talagang itong si Tatay Tekram at nga si Pugong Biyahero parang nagtuturingan po silang magkapatid kasi nandiyan po talaga hindi nawawala yung sa kanilang dalawa yung pagtutulungan o sa mga problema na dumarating talagang nag-uusap po sila dito ng dalawa. Di ba nga nagkakilala nga daw po sila ni Tatay Tekram at si Pugong Biyahero sa Manila na dati pa po sila pala na iisa lang po lang yung sinusuporta nila ay si Mayor Isko o Iskonian po pala talaga itong si Tatay Tekram at si Pugong Biyahero. Di ba? Andun pa rin yung andun pa rin sa bilang sa mga charity vlogger na kagaya ni Pugong Biyahero at Tatay Tekram, andun yung puso talaga, nandun talaga yung pagmamahal para sa kanilang ginagawa o sa mga mission po nila talagang hindi po nawawala yung caring nilang dalawang nagtuturingan na magkapatid, di ba? Kasi ganoon naman po talaga di ba? Pagka po ang isang tao na nakilala mo, kumbaga nakilala mo ng buong buo talagang masasabi mo na magkaibigan o talagang andun yung turingan ninyo bilang parang magkapatid po ba? Kasi sila po kasi matagal na po talaga daw sila magkakilala, di ba? Dahil nga sa Iskonian po ay nagkakilala nga po itong dalawa na to. At ngayon pa, mabalik ko nga po uli, di ba? Sobrang lungkot po talaga ni Pugong Biyahero dahil nga po dito kay Tatay Tekram na sa nangyari nga po sa kanya na talagang daw sinuportahan daw po at sinubaybayan daw po ni Pugong Biyahero si Tatay Tekram dito sa batang kargador na ito. Nalungkot po daw si Pugong Biyahero sa pag-uusap po nila. Kumbaga, siyempre nandun talaga yung nandun po talaga yung panghihinayang ni Pugong Biyahero dito sa batang kargador na ito na talagang hindi niya na po inisip kung ano po yung kanyang ginawa, di ba, na siyempre nandun din po yung dahil alam po ni Pugong Biyahero kung ano yung pakiramdam na nasasaktan o na umaalis yung minamahal sa buhay, di ba? Ganun po kasi yung tawag dun yung bang tawag na at yun nga po, di ba, dahil nga sa pag-uusap po nila talagang kala mo talaga yung magkarugtong yung kanilang mga bituka pagdating sa kanilang ginagawang mission. Di ba? Nagtanong talaga si Tatay Tekram o kay Pugong Biyahero kung ano po yung pakiramdam na hindi nakakapag-mission, di ba? So yan guys, yan lang po yung mabibigay kong reaction sa pag-uusap po ni Pugong Biyahero at ni Tatay Tekram na pinagpayuhan niya nga po ito sa kanyang good health sa kanyang pangangatawan o sa kanyang ginagawang pagmimisyon. Dapat daw po ay ituloy-tuloy ni Tatay Tekram yung kanyang pagmimed dahil ayaw pong mangyari ni Pugong Biyahero na dumating sa point na magkaganon nga po na ma-one time big time. So ayan guys, maraming salamat po sa inyo lahat, lalo na po sa ating mga Katekram community at especially po kay Tatay Tekram at kay Tek June, Tek Boren, ayan,
Sana po sa lahat po ng gusto magbigay ng opinion, andyan po yung comment section natin sa ating video para po kahit paano po ay mapag-usapan yung mga opinion po ninyo dyan. So yan guys, maraming salamat po and God bless po.